Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos niyang bigkasan ang mga katagang yon, tila kidlat na bumalik sa kanyang palad ang punyal ni Siwon, isang sandata ng kapalaran na kumikislap sa dilim. Tumindig siya ng tuwid, worry isang haligi ng tapang, habang ang malamlam na liwanag ng buwan ay hindi man lang nakarating sa kanyang puso. Malalim ang kanyang buntong hininga, kasabay ng paglalakbay ng isip sa mga anino ng nakaraan. Nakatayo siya sa ibabaw ng malamig na bangkay ni Sun Wukong, at sa tinig na puno ng pangako ay bamulong, isa na lang ang natitira ngayon. Ilang sandali ang lumipas, at sa labas ng bulwagan ng Merem Alliance, umalingaw-ngaw ang tinig ng mga nagtatakat nagagalit, sinubukan talagang paslangin siya ng pinuno ng Escort Dragon Guard. Paano magiging makatwiran yun? Sa loob, nagkakagulo ang pagpupulong ng mga elders ng Merem. Isang elder, puno ng galit, ang sumigaw, kung pinarusahan na sana natin agad ang Escort Dragon Guard, gaya ng nais ng Alliance leader, hindi sana ito nangyari. Tumindig ang isa pang matanda, ang tinig ay parang kulog na gumising sa lahat. Paano nyo nga babalak ayusin ang gulong ito? Isang elder ang nag-alinlangan, halos nanginginig ang tinig, hindi rin namin inasahan na mangyayari ang ganito. Sa galit, muntik nang sumugod ang matandang elder ng Merem, ngunit agad siyang pinigilan ng isang lalaki. Mariin niyang ipinahayag, mga elder, kayo na ang bahala sa karagdagang plano ng kompensasyon. Samantala, ang Merem leader ay nanatiling tahimik, nakatitig lamang sa bangayan ng mga nakatatanda. Sa kanyang isip, mabigat na naratibo ang umuukit, ang mga kilos ni Tang Siwon ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong Orthodox Merem. Lumipat ang eksena sa Tang Clan Residence, punong tanggapan ng escort. Naroon ang escort elder at isang lalaki, seryosong nag-uusap. Mariin ang tanong ng Chief Steward Escort, nakagawa ka na ba ng desisyon? Mahinhin ngunit matatag ang sagot ni Jongdal, Deputy Chief Steward ng Inner at Outer Hall, sigurado ba kayong walang magiging problema basta't mag-imbita tayo ng isang top class na lagalag na mandirigma? Dagdag pa niya, okay lang kaya nalihim nating isagawa ang escort mission bilang kompensasyon ng Merem Alliance. Ngumisi ng may masamang balak ang Chief Escort Steward, ang mga matay kumikislap ng tuso, kahit pahiling ito ng Merem Alliance, kung isang Supreme Peak Martial Master ang kasama, wala tayong dapat ikabahala. Habang nagbubuhos ng tsaa sa baso, mariin niyang idinugtong, at lihim naman itong isasagawa, anong problema ang maaaring lumitaw. Agad niyang iniabot ang isang baso ng tsaa kay Jongdal, kasabay ng mabigat na tinig, ang tunay na lalaki, dapat malaki ang iniisip. At sa malamig na ngiti, idinugtong pa niya, kapag natapos ang escort mission, luluwaran natin ang kasalukuyang Tang Clan, ipinapangako ko sa iyo ang posisyon bilang clan head ng bagong Tang Clan. Sa sandaling yun, naglakbay ang isip ni Jongdal, nag-aalinlangan kung tatanggapin ba ang pakikipag-alyansa sa Chief Escort, ngunit hindi nagtagal, nilagok niya ang tsaa, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Nang masilayan ito ng Chief Steward, napangiti siya, sabay bulalas, oo, tama ang naging desisyon mo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, sumilay ang masamang ngiti, kasabay ng lihim na pagbulong, halos naging sagabal si Tang Siwon, pero dahil doon, nakuha ko ang buong kompensasyon ng Merem Alliance at ginawang biyaya ang sakuna, salamat, pamangkin ko. Kinaumagahan, sa ilalim ng bukang sinag ng madaling araw, matatanaw si Tang Siwon sa loob ng kanyang silid, abala sa pag-eensayo, ang kanyang galaw ay malinis, bawat hakbang ay puno ng disiplina, iniipon niya ang lakas sa kanyang nakuyam na kamao, at sa isang iglap, pinakawalan nito, nagbunsod ng malakas na bugso ng hangin at pressure na yumanig sa buong silid. Tumitig siya sa harapan, dinadama ang agos ng enerhiya sa kanyang katawan, halos ganap na akong gumaling, mariin niyang saad. Ngunit bigla siyang napaupo, napangiwi sa matinding sakit, buwisit naman, ang sakit ng buong katawan ko, 4 na buong araw na ba ang lumipas. Sa kanyang isip, bumalik ang alaala ng matinding backlash, matindi ang naging kapalit ng pagtulak ko sa innate core energy sa sukdulan, ang sakit na nagsimula sa nabaling energy core ay kumalat sa buong katawan, pakiramdam ko ay daan-daang talam ang paulit-ulit na bumabaon sa akin, tapos mawawalan ako ng malay at majay gising muli, paulit-ulit. Tinignan niya ang kanyang kamay, mariing bulong, ginawa ko yun para masukat ang kasalukuyan kong antas, pero labis kong nagamit ang innate core energy para lamang sa paglikha ng divine artifact.
Dagdag pa niya, habang muling ikinuyom ang kamao, hindi na sana kailangang gamitin ang one-point kill para lang talunin si Sun Wukong. Dito, mariin niyang inilahad si So Surin, ang Bloodwave Demonic Empress na kumikilos bilang isang assassin, tapat sa kanyang pinagmulan sa Divine Maiden Sect, na sinasabing pinakamahusay sa Central Plains pagdating sa mga sumpa. Ang bawat isa sa kanyang 9 na Heavenly Weaves ay naglalaman ng magkakaibang sumpa, maging ang Heavenly Net, na prototype ng Heavenly Weave, ay inukitan din ng mga sumpa. Sa ngayon, ang tanging lihim na teknik na nabuksan ko ay ang one-point kill na naka-embed sa aking palasingsingan, hindi pa rin nagbabago ang kakayahan nitong hindi kailanman pamalya sa target, kaya kailangan kong mabilis na mabawi ang natitira kong lakas. Sa sandaling yun, unti-unti siyang tumawa, kasabay ng mahinahong tinig, si Sun Wukong, na nasa huling yugto ng Peak Realm, ay mas mahina pa kaysa sa isang karaniwang miyembro ng Blood Cult. Nang makatayo na siya, marahan niyang ipinikit ang mga mata, binigkas ang mabigat na salitang, laban sa Vice Captain nila, na nasa maagang yugto ng Supreme Peak Realm, pantay lang kami, pero laban sa Captain, na nasa huling yugto ng Supreme Peak Realm, 50 palitan lang marahil ang kaya ko. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, agad niyang hinati ang dahon ng halaman gamit ang sinulid, isang mabilis na kumpas ng kamay na parang kidlat sa dilim. Ngunit nariyan ang demonic weapon of divine slaughter, ang formless flight dagger, mariin niyang saad habang kinokontrol ang punyal na naglalagablab ng kulay lilang enerhiya, wari apoy ng impyerno na nakabalot sa bakal. Dagdag pa niya, puno ng yabang at tiwala, kung gamit ko ang sandatang yon, ibang usapan na ito. Pagkaraan, mahigpit niyang hinawakan ang punyal, sabay mariing bulong, sayang lang at kaya ko lang itong gamitin ng halos 3 minuto sa ngayon. Ngunit bigla siyang natigilan, sabay lingon sa direksyon ng pinto nang marinig ang malamig na tinig, tumabi ka. Agad namang sumagot ang gwardya, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha, binibini, inilalagay ninyo kami sa alanganin. At doon, mula sa labas ng silid, lumitaw ang kapatid na babae ni Siwon, marahang kinakausap ng gwardya, iniutos ng clan head na walang sino man ang papasukin sa loob, mariing wika ng gwardya. Ngunit hindi nagpatinag ang babae, sa malamig na tinig, agad siyang sumagot habang marahas na pumasok, iyon ay upang magbantay laban sa posibleng assassin, hindi naman siguro yun para tratuhin ako ng malamig. Dagdag pa niya, habang naglalakad ng may dignidad, daladala ang tsaa, huwag kang hamarang sa akin. Samantala, nang makita ito ni Siwon, dali-dali niyang sinabi, dumating ka na pala, halika at maupo muna tayo. Sa sandaling yun, makikitang silang dalawa ay nakaupo ng magkaharap sa mesa, walang imik, tila ba pinapakiramdaman ang tibok ng isa't isa. Galit ba siya? Tanong ni Siwon sa kanyang isip habang nakatitig sa kapatid. Napailing siya, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, habang malalim na nag-iisip, sinabihan niya akong huwag nang magdulot ng gulo matapos ang nangyari kay Lee Hosong, pero nagdulot pa rin ako ng panibagong insidente, may dahilan siyang magalit. Dagdag pa niya, kasabay ng bahagyang pagkamot sa pisngi, pero, hindi naman siguro niya ako hahagupitin, di ba? Hindi na ako bata para bugbugin gaya noon. Hindi nagtagal, agad nagsalita ang kanyang kapatid, mukha kang maayos para sa isang taong nagdaan sa ganoong kaguluhan. Nang marinig yun, agad namang sumagot si Siwon, paumanhin, ate. Ngunit sa kanyang isip, tila lalo niyang napagtanto na galit ang kanyang kapatid. Sa sandaling yun, marahang nagbuhos ng tsaa sa mangkok ang babae, sabay wika, inumin mo muna ito. Napatingin si Siwon, nagtatanong, ano ito? Pinakuluan ko ang 100 taong snow ginseng sa loob ng 2 araw, makakatulong ito sa pagpapalakas ng iyong katawan, sagot ng kapatid habang inaabot ang mangkok. Nang marinig ang mga katagang yon, bakas sa mukha ni Siwon ang pag-aalinlangan at kalungkutan, mariin niyang bulong, ate, paano ko matatanggap ito? Dagdag pa niya, habang bumabalik sa alaala ng nakaraan, ito ang gantimpalang nakuha mo sa Dragon Phoenix Summit, ibibigay mo talaga sa akin. Ngunit mariing nag-insist ang kanyang kapatid, wala itong silbi sa kanya, at hahayaan niya lang sana itong mabulok sa kanyang silid. Sinungaling, pabulong na sambit ni Siwon sa kanyang isip, dagdag pa niya, mag-isa niyang inakyat ang ranggo bilang isa sa 9 dragons and 4 phoenixes ng kasalukuyang henerasyon, ngunit matagal na siyang natigil sa plateau. Nakita ko kung gaano siya kasaya noon, ngumangalit ang mga ngipin matapos basagin ang pader ng kanyang pagsasanay. Matapos mag-isip, mariin niyang sinabi sa kapatid, sa anumang kaso,
Ikaw ang dapat uminom nito, hindi ko kayang inumin. Paindak na tanong ng kapatid, ibig mong baliwalain ang aking sinseridad? Nang makita ang malamig na ekspresyon mula sa kapatid, malalim na napaisip si Siwon, nakapako ang mga mata sa harap, ang ekspresyong iyan, noong bata pa ako, kinatatakutan ko yan, ngayon, parang ang awkward na niyang tingnan. At doon, bumalik sa kanyang alaala, ang nakaraan kung saan siya'y umiiyak, nakatitig sa walang buhay na katawan ng kanyang kapatid matapos paslangin ng mga demonic martial artists, napakapit siya sa kanyang dibdib, nakapako ang tingin, habang bumabalik ang kirot ng alaala. Samantala, sa kasalukuyan, makikita si Siwon na hingal, dahilan upang mapatawag siya ng kapatid sa pag-aalala, agad siyang nilapitan, mariing tanong, Tang Siwon, anong nangyari sa'yo, ayos ka lang ba? Bago sumagot, napahawak si Siwon sa mesa upang alalayan ang sarili, sabay bulong, ayos lang ako, nahilo lang saglit. Dahil sa takot at pag-aalala, mariing sinabi ng kapatid, bilasan mo at inumin ang halamang gamot, kapag tumanggi ka pa ulit, talagang parurusahan kita. Bahagyang sinipat ni Siwon ang kapatid, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, pagkatapos, kinuha niya ang mangkok mula sa mesa, sabay pabulong sa sarili, wala akong laban sa katigasan ng ulo niya, mas mabuting tanggapin ko ang kanyang sinseridad, at gabayan siya patungo sa mas mataas na antas ng martial arts. Sa sandaling yun, sinabi niya sa kapatid, kung ganoon, bantayan mo muna ako sandali. Samantala, payapa ang gabi sa labas ng silid ni Siwon, ngunit sa loob, nanlaki ang mga mata ng kapatid dahil sa matinding pagkagulat, mula sa kanyang harapan, makikita ang katawan ni Siwon na naglalabas ng kulay bughaw na enerhiya habang taimtim itong nagkukultiba. Hindi ko man lang inaasahang makakuha ng inner energy, gusto ko lang sanang gumaling ang sirang katawan ko, marahang sambit ni Siwon sa isip. Dagdag pa niya, habang nakatitig ang kapatid na walang kakurap-kurap, pero ang halaga ng 100 taong snow ginseng ay higit pa roon, hindi ba't sumipsip ako ng hindi bababa sa 15 taong lakas? Di nagtagal, matapos ang kanyang pagninilay, marahang nagtanong ang kapatid kung tapos na siya. Oo, malaki ang naitulong nito, sagot ni Siwon habang unti-unting tumatayo. Marahan niyang ikinuyom ang kamao, sabay bulong, napakagaan ng pakiramdam ng katawan ko, salamat, ate. Ngunit bigla siyang natigilan, naalala ang bagay tungkol sa kapatid, dahilan upang magtanong kung bakal na pamaypay pa rin ba ang pangunahing sandata mo. Oo, marahang sagot ng kapatid, kumikislap ang sandata sa kanyang likod. Nang marinig yun, kalmadong wika ni Siwon, sa araw na maalis ang parusa ko, pumunta ka sa forge, doon ay, ngunit bigla siyang naputol ng malakas na tinig ng gwardya, dumarating ang clan head, dahilan upang mapalingon ang magkapatid sa pinto. Nandito si ama, pagtakang sambit ni Siwon, dagdag pa niya, habang nakikita ang pagpasok ng ama, una si ate, ngayon pati si ama. Ano bang nangyayari? Sa sandaling yun, sabay na nagbigay-pugay ang magkapatid sa kanilang ama, ang clan head. Ngunit sa isip ni Siwon, pabulong niyang sinabi, mukhang hindi rin alam ni ate ang tungkol dito. Samantala, bahagyang sinipat ng ama ang pitchel ng tsaa sa mesa, dahilan upang mapasinghap sa gulat ang kapatid ni Siwon, shit, kinuha ko ang snow ginseng nang hindi alam ni ama, bulong nito sa sarili. Agad siyang nagsalita, hindi po ito ang iniisip ninyo. Ngunit pinutol ng ama ang kanyang pangangatwiran, sabay taas ng kamay, sapat na, lumabas ka muna. Agad namang lumabas ang kapatid, nagpasalamat pa sa ama, dahilan upang mapakunot ang noo ni Siwon, ang taksil na yon, bulong niya sa isip, sa sandaling iyon, bahagyang sinipat siya ng ama, malamig at mapanindak ang ekspresyon, sabay tawag, Tang Siwon, opo, ama, tugon ni Siwon. Bakas ang pagkabahala sa mukha, alam kong ikaw ay mayroong isang lihim, malamig na wika ng ama, dahilan upang manlaki ang mga mata ni Siwon sa pagkagulat, habang nanginginig sa kaba.